Arestado sa ikinasang entrapment operation ng Philippine National Police ang dalawang kabaro nila at kasabwat na sibilyan na sangkot umano sa pangungutong sa mga transport group sa Bacoor, Cavite. Sinibak naman ang hepe ng Bacoor PNP dahil huyan sa command responsibility. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriela. Mar, go ahead. Alex, hindi bababa sa 1.5 million pesos kada buwan ang nakukolekta daw nitong mga naarestong suspect mula doon sa mga transport group kapalit nung hindi panguhuli sa kanila. Patuloy namang iniimbestigahan ng PNP yung iba pa nilang mga kasabwat. Isa-isang pinababa sa sasakyan at pinadapa ng mga operatiba ng CIDG ang tatlong lalaki na ito sa entrapment operation sa Bacoor, Cavite. Nakilala ang mga sospek na sina Police Senior Master Sergeant Joselito Bugay at Police Staff Sergeant Dave Gregor Bautista na kapwa nakatalaga sa Bacoor City Police Station. Arestado rin ang sibilyan na si John Louis De Leon. Sangkot umano ang mga sospek sa pangungutong sa mga tsuper at tricycle driver sa Bacoor, Cavite. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para gawin yung mga illegal activities nila. And sabi sa atin ng ating Chief PNP, we cannot tolerate this. Masakit sa amin na huli ng kapwa natin mga polis, but we must do our job. So, kawawa kasi itong mga transport group na ito na nagtatrabaho ng parehas. And yet, itong mga pulis, kasama naming mga pulis, ay ginagawa itong ganito. Nabawi sa mga sospek ang 2,000 pisong mark money, 2 Glock pistol at isang M16 rifle. Patuloy namang tinutugis ang isa pang target na si Edralyn Gawaran na siyang hepe ng Traffic Management Department ng Bacoor City na sinasabing kasabwat ng mga sospek. Base sa investigasyon ng CIDG, umaabot sa 1.5 million pesos kada buwan ang nakokolekta ng mga sospek mula sa mga transport group. Well, kung mapapansin nyo, yung magnitude ng collection nila per month ay medyo malaki. So, as of now, the CIDG is still investigating kung sino pa yung mga cohort nila na involved dito sa extortion activity doon sa mga TODA operators natin. Ikinasa ang operasyon laban sa mga sospek, base na rin sa request ng pamahalaang lungsod ng Bacoor. Sa ngayon po, magko-convene po yung Board of Discipline ng City Hall. Just po to give you a recap po, nagsimula po ito sa trending post po sa Facebook. Yung pong nabasa at finoward din po sa Bacoor Complaint Desk. So I'm encouraging yung ating mga kababayan na huwag matakot, magsumbong. Again, inuulit ko, being with the counterintelligence for quite a long time, kokonti lang yung mga gumagawa ng kalokohan, and dapat magtulungan tayo tungkol sa bagay na yan, sa paglilinis ng ating pamayanan. Samantala, ipinasisibak na rin ni PNP Chief General Benamin Acorda ang hepe ng Bacoor City Police Station dahil sa command responsibility. We are imposing a one-strike policy. We are making sure that those commanders on the ground should be held accountable sa kanilang mga tao. Alex, bukod sa kasong kriminal, maharap din sa kasong administratibo itong ang inarestong 2 pulis. At umaasa naman ng PNP na magsisilbi itong babala doon sa iba pang pulis na patuloy na gumagawa ng katiwalian. Alex? Okay, Mark, laruin lang natin, no? Dahil nga sa mga previous na alam natin, kapag may mga nangungutong na mga pulis, sinasabi natin it's either puwersahan o di kaya may kapalit. Anong sabi ng PNP hierarchy dyan? Actually, Alex, itong particular na insidente na ito, talagang may kapalit dahil itong kinokolekta nila monthly na 1.5 million pesos ay nagsisilbing protection money. Protection daw yan doon sa mga TODA at yung mga samahan, ng mga iba pang transport group para iwas-huli sila. Dahil lang lumalabas dito, itong mga pulis na ito ay parang nagsisilbing kolektor nung pinaka-hepe
traffic management nitong Bacoor City. At doon umano nire-remit itong kanilang mga nakokolekta. Alex? Pero kung sinasabi nila na para proteksyonan sila, bakit sila nagrereklamo? At ba't nila sinumbong itong ginagawa ng mga pulis? Alex, hindi particular itong transport group noon, hindi sa kanila nagmula yung reklamo. Ang sinasabi kanina ng city administrator ng Bacoor, nagsimula ito doon sa isang viral video o yung insidente ng panguhuli at pangungotong. At mula noon ay pinatutukan na nitong lokal na pamahalaan ng Bacoor. Nag-request sila personally sa NBI at sa PNP para i-monitor itong mga sangkot na personalidad. No? At umaksyon nga agad dyan itong mga tauhan ng CIDG na nagresulta dito sa nasabing operasyon. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.